Jiang Yao. Noong una inaniwala akong ako ang pinakamapalad na babae. Hanggang sa siya ay makitang, ang buong kasal ko ay isang panloloko. Kahangahangang liwanag ng lungsod. Ang asawang nasa panaginip. Sa katunayan, kinasal lang siya upang angkinin ang patent. Teknolohiya ng pamilya ni Ji. Sa gitna ng kawalang pag-asa, kailangan niyang magtiis. Ibigay ang patent upang protektahan ang mga magulang. Akala ko ay magkakaroon pa ng kaunting katahimikan. Ngunit sa kasawian kahit si Pei Nanfeng, ang tao na kanyang pinaniwalaan ng buong puso. Isa rin siyang taong may dalawang mukha. Tahimik na nakipagtulungan kay Ming Cheng sa isang pustahan. Malupit. Sa wakas, ang dobleng pagkakanulo ay nagdala ng lahat. Wasak ang pamilya niya. Namaya pa ang mga magulang dahil sa kanya. Pero ang sarili ni Evans daw, pumili din na iwanan ang buhay. Isara ang lahat ng sakit. Ngunit hindi pinahintulutan ng tadhana na matapos niya ito ng madali. Nabuhay si Eden daw. Bumangon sa oras na hindi pa nagsisimula ang trahedya. Sa lahat ng alaala, at ang mga sugat ay nananatiling buo. Hindi na siya ang dalagang inosente ng taong iyon. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging may hawak ng kontrol. Tinagong niya ang galit sa likod ng malambing na tingin. Aktibong muling lapitan ang Ming Cheng. Ngipin isang perpektong bitag upang gawin siyang at Pei Nanfeng na naputol ang pakpak sa gitna ng daan. Nagsimula na ang laro at si Jiang Yao. Mula sa isang piyesa na dati nang ginamit, ngayon ay naging dealer na. Walang sinuman ang bawi sa larong ito ng paghiganti. Sa katahimikan. Gusto niya akong manrap. Tulong. Ano na nangyari sa inyo, Ginoong Lu? Wala akong pakialam sa iyo. Jiang Yao. Hinayaan mo akong sipain ka. Narinig ko na pumunta ka sa bar para hanapin si Jiang Yao. Kumusta? Nakuha mo na ba? Magtanong tungkol sa balita. Mas mabuting umaksyon si Pixiao. Mukhang si Ginoong Lu ay nabangga na. Hindi ko na kailangang pasakitin si Ginoong Lu. Hintayin mo and makikita mo. Ang ating taya. Ngayon ay opisyal na nagsisimula. Pei Nanfeng hahaha, siguradong tatanggapin ko na lang. Patent ng teknolohiya ng Jiang, galing sa grupong Luko. Bumalik na ako. Amoy alak. Nag-network na naman siya. Palitan mo agad ang sapatos. Nanay, lalaban ako sa'yo. Nanay. Malayo. Sabaw na ito, kaya mong inumin. Mainit pa. Kayo. Ano ang nangyari, biktima ng kawalang katarungan? Kung hindi ka masaya sa trabaho, hindi na tayo gagawa. Kaya kang suportahan ng tatay mo. Nanay, sa buhay na ito, di ko na ulitin ang pagkakamali. Babalikan ko ito ng libo-libong beses. Bayaran ng masasamang lalaki ang utang ng dugo sa dugo. Si Pei Nanfeng ay mayabang at mapagmataas. Malalim ang pag-iisip ni Lu Mingcheng. Akala kontrolado nila. Kaya, unang yugto. Magsimula na tayo ng kanilang laban. Tapos na ba ang dokumento sa ospital? Si Ginoong Lu ay akin. Jiang Mi. Ano ito sa iyo? Ginoong Lu. Noong nakaraan, uminom ako ng sobra. Mali ang akala ko sa iyo. Nagkamali ako, nasaktan kita. Umaasa sa Pangulong Lu, maaari mo ba akong patawarin? Kaya tingnan natin. Ang taos pusong intensyon ni Jiang Bai. Ginoong Lu, may kaunting gawain pa ako. Ang bulaklak na binigay ko, pahalagahan mo. Sa pagkakataong ito, kayo na ang palitan. Kailan ako naging laruan ko? Kamakailan lang, kasama mo si Lu Mingcheng na sekretarya. Masyado tayong lumalapit. Ikaw ay nagsiselos na. Huwag mag-alala. Hindi ko kayang pahalagahan ang murang produkto. Maghintay ka lang. Maging inirate pay ka na. Mayroon pa akong gagawin. Jiang Yao. Di ako sigurado kung papayagan ang kasal ng pamilya Su at Pei. May mali ba?
Pishaw, hindi ba sinabing may pulong? Huwag magmadali. Ngayon, may mas importante pa sa meeting. May mas agarang gawain. Pishaw, hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Jayang Yao, dahil tinanggap mo bulaklak, dapat malinaw ang ibig sabihin ko. Basta sumunod ka sa akin, Ginoo. Ano ang gusto mo? Lahat ito ay maaaring masiyahan ka. Ganito si Pishaw. Hindi ka ba natatakot na magselos ang iyong fiance? Pupunta ako sa banyo. Hindi pa alam ni Pei Nanfeng. Ang susi sa bulaklak, binigay ko na kay Lu Mingchen. Hintayin si Lu Mingchen. Magandang palabas ang darating. Lalaki ay biswal na nilalang. Kagandahan. Madalas, pinakamabisang sandata na pumatay sa atake. Pei Nanfeng, nakahanda ka na ginawa mo na bang aking aso? Sanggol, ang ganda-ganda mo. Pishaw. Ganyan tayo. Hindi ito maganda. Sabi ng binata, maayos. Sino mga has magsabi ng hindi? Pero pamantayan ko, huwag mangialam sa asawa ng iba. Kailan? Ayusin mo muna fiance mo, hihintayin kita. Lahat ng sinasabi mo, sinusunod. Jayang Yao, akala mo di mo alam ang tama. Konti lang pasensya ko. Pishaw, ikaw. Ginoong Lu. Jayang Yao, tulungan mo ako. Lu Mingcheng. Bakit ikaw ito? Nagtagumpay si Pei Nanfeng na talunin ako. Labis na mapang-uyam ang pamimilit. Maaari ding gawin ito. Dapat ako ang magtanong sa iyo, hindi ba? Bahagi ako ng inyong Lu Group. Kliyente sa trabaho. Pinaunta ko ang sekretarya mo. Tulungan mo akong magtala ng pulong. Ano nang nangyari? Ikaw nga. Paano ka pumasok? Siyempre gamit ang room card. Ang card na ito ng kwarto. Nakatago ito sa bulaklak na ibinigay sa akin ni Jayang Yao. Hindi. Bigay ni Pei Xiao ang bulaklak na ito. Para makipagkita, hiniram ko ang bulaklak para sa Budha. Jayang Yao, binigyan mo ako ng bulaklak mo. Ihandog ito sa iba. Di ko rin alam, may room card pa sa bulaklak na ito. Si Pei Xiao ay naglalaro ng ganitong ligaya. Di takot si Miss Su sa Su at Pei. Nabigo na ba ang kasunduan? Ano ang ibig sabihin ni Lu Mingchen? Nakalimutan mo na ang layunin natin. Uminom ng sobra si Pei. Kukunin ko na si Jayang Yao. Huwag umalis. Pakinggan ninyo, huwag kayong magalit dahil sa akin. Sige, Pei Nanfeng. Kasama mo masamang tao sa kwarto pero walang koneksyon. Bakit andito ka, siya unuan? Pakinggan mo ako. Pei Nanfeng, bago hapunan next week, ilagay mo na ang babaeng ito. Malinis na pagproseso. Kung hindi, tapos na ang pagtutulungan ng pamilya Su at Pei. Little Warm. Binabalaan ko na si Pei Xiao. May sunog sa likod bahay, mag-ingat. Lu Mingcheng. Siya ang tinawag mo, di ba? Sapat na. Pei Xiao. Hindi ako kasing galing ni Jayang Yao. Kilalang kilala ang angkan ninyo. Pero tiyak na di ito magagawa. Makasangkot sa relasyon ng iba. Pei Xiao. Magsasama pa rin tayo. Huwag na tayong magkita ulit. Si Sun Wanyi. Laging sinisira ang mga bagay ko. Jayang Yao. Jayang Yao. Ai Nanfeng, likas ang pang-aakit. Ang nangyari ngayong gabi, hindi inaasahan ito. Huwag ka mag-alala. Ginoong Lu. Salamat sa pag-aaliw sa akin.
Address ng hotel. Nagpadala ako kay Sunuan ni. Di siya pupunta. Paano mapupukaw si Pei Nanfeng? Ginoong Lu. Ayaw kong magkamali ng akala si Gen Su sa akin. Hindi ko alam. Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ang salu-salo na sinabi ni Gen Su. Pwede ba akong maging kasintahan mo para sa relasyon ko kay Pei Xiao? Siyempre. Ipapahayag ko na ito. Handa ang damit mo. Lu Mingcheng. Paghihiwalay sa'yo at kay Pei Nanfeng. Tiwala. Ito ay unang hakbang lamang. Noon, umasa si Pei Nanfeng sa kasal para sa pakikipagtulungan. Nakikipaglaban para sa tagapagmana. Para makuha. Sunuan ni, hinahabol ako gamit ang patent ng teknolohiya ng Jiang. Sa buhay na ito, magsisimula ako sa kasal nila ni Su. Lahat ng mayroon ka at siya. Basagin. Ginoong Lu. Jiang Yao, napakaganda mo today. Sa wakas, hindi tayo maaaring magbigay ng kahihiyan kay Ginoong Lu. Kumain ka muna. Babalikan kita mamaya. Ito na si Ginoong Lu at si Ginoong Pei. Laruan ngayon, Ginoong Lu at Ginoong Pei. Mayaman sa Beijing. Ang pustahan nila dati. Maayos ang kasunduan, puno ng kahanga-hanga. Sa tingin ko, hindi ito magtatagal. Ruby mula Timog Africa. May market, walang presyo. Pishaw para kay Zhen Su. Talagang napakamapagbigay. Mas mahalaga ang intensyon kaysa halaga. Tulong. Tulong. Naging matagumpay ang plano. Jiang Yao, ligtas ka muna. Pagkatapos, may dahilan kang makita akong hubad. Ikaw ang sentro. Babaeng sadyang ng akit. Pagkatapos, maaari ka lang manatili sa aking tabi. Jiang Yao, huwag kang matakot. Sasaklolo ako. Jiang Yao, paano ka nandito? Kakatapos lang nilang sabihin na nahulog ka sa tubig. Pishaw, tumingin ka. Yun ba ay si Gen Su? Ang kwintas na ito. Jiang Yao, hindi ka makakatakas. Jiang Yao, gising-gising. Jiang Yao. Gising ka, Jiang Yao. Naguguluhan ka ba? Lu Mingcheng, buksan mo mata mo, tingnan mo ako. Bakit ikaw ito? Pei Nanfeng, naglilipang ka ba? Lu Mingcheng, nakita mo na ang aking kasintahan. Bakit iba ito, Lu Mingcheng, gusto mo ako? Inaasikaso na ni Ginoong Lu ang lahat. Ayon sa plano mo noon. Pero muntik na, awayin ko ang nobya ko. Huwag kang mag-alala. Ihahanda ko ang mga kahera. Itinulak siya sa tubig. Nagsuot siya ng pulang ruby na kwintas. Hindi magkakamali. Muling ipapasa ni Elu ang basa na si Jiang Yao. Iligtas ito. Susulitin ko, punitin damit. Mawawala ng mukha si Jiang. Maging laruan ng lahat ng tao. Sa oras na iyon, hindi na tayo makakatakas. Nasa loob ng ating mga palad.
Kasuotan, display. Pang-akit sa lalaki, babaeng sadyang mang-akit kay Lu. Umalis ka na. Para sa posisyon lang. Laruan lang ito, dapat kang makita ng iba. Nararapat lang, hindi ganito teka, may nag-push sa akin. Jumi. Umalis ka. Talagang karapat-dapat. Hindi. Hindi. Nakaraang buhay inilatag ninyo ang aking plano muna. Sa buhay na ito dapat din kayong makatikim. Ito ang pakiramdam ng being na iniwan ng tao. Ito'y kasintahan ni Pishaw. Nakita na ni Elu. Hindi ba interesado si Lu kay Su? Masamang balak. Pishaw, napaka-generous. Ang kasintahan ay nagbigay din ba kasi yan, Su? Ayaw talaga ni Pishaw sa kanya. Inaakit lang si Gilu. Mga anak mayaman sa Beijing, ngayon, nawala reputasyon nila. Lahat kayo, manahimik. Huwag na kayong tumawa. Sino ang nagsabi tungkol dito? Gusto kong magmukha siyang maayos. Hindi ito dapat. Lahat ay naisip na maayos. Hindi ba? Jiang Yao, mataas na hindi maaabot na prinsipe ng Beijing. Naging katatawanan ng lahat. Ito lang ang unang hakbang. Ginoong Lu, Ginoong Pei. Handa ka na bang harapin ang aking pagbabalik? Ayan, Gi, Su. Dalhin kita para magpalit ng damit. Magbigay si Lu Mingcheng ng paliwanag sa akin. Pei Nanfeng, may kaunti kang isip. Nakita mo fiance ko. Wala kang pakialam. Di mo ba naiisip, sobrang swerte nito? Ano? Ang pulang ruby na kwintas na ito ay kay Jiang Yao. Paano lumitaw sa leg ni Sun Wanyi? Di mo ba alam kamakailan lang tayo? Naisahan ka ba ng iba, ibig mong sabihin? May problema si Jiang Yao. Paano ito? Bakit ginawa ni Jiang Yao? Ginagamit niya si Sun Wanyi para lang mag-away tayo. Asan ba ang utak ni Jiang Yao para dito? Bago si Jiang Yao talagang naloko tayo ng lubos. Kamakailan lamang sa palagay ko ay may kakaiba. Aalis na ako. Linawin kay Jiang Yao. Ikaw ba ay karapat-dapat sa ganitong pagkakataon? Miss Su, huwag mong isisi sa akin na wala akong paalala sa iyo. Huwag kang masyadong magtiwala kay Pei. Kung ikukumpara sa iyo, si Sun Wanyi, mas pinahahalagahan niya. Ito ay ang pagkakakilanlan ng anak na dalaga ng pamilya Su. Kanya lamang ipinagkaloob ang mga benepisyo. Paano? Pagsabuatan laban sa akin at kay Nanfeng. Magiging matagumpay ka ba sa pag-angat, mangarap? Hindi mo maniwalaan, tingnan mo mamaya. Sino ang pipiliin niya? Si Lu Mingcheng. Ginawa niya akong nahiya. Wala na akong paki sa kanya. Susunod. Hindi lang ako gusto na ikaw. Ibinunyag ni Sun Wanyi ang kanyang tunay na pagkatao. Kailangan din na gawin si Pei Nanfeng at Lu Mingcheng. Magkaroon ng hidwaan ang dalawang tao. Naging magkaaway. Miss Su, huwag mong sisihin si Pangulong Lu. Siya rin ay nagmamadali na makatulong sa mga tao. Hindi mo talaga iniisip na mukhang nagustuhan ka ni Lu Mingcheng. Di ka ang puting ilaw ng buwan niya. Hinihila ka lang. Maaari kang lumipad sa sanga. Naging hiyan, Lu, na ikaw ay hindi kundi. Sila ay magkasama, pangkalahatang kasamang naglalaro. Huwag mong isiping ikaw ay isang pagkaing panghanda. Masamang tao. Ayan, Gi, Su. Naiintindihan mo ako ng mali. Wala akong nararamdaman kay Ginoong Lu. Ito ay mula sa pagkakaibigan. Kakatapos ko lang siyang ipagtanggol ng ilang salita. Mukhang kailangan pang magsikap ni Ginoong Lu. Jiang Yao, paano mo nagkaroon ng ganito? Ito ay malinaw na kwintas na ibinigay sa akin ni Nanfeng. Bakit mayroon ka? Bakit si Jiang Yao ay may isang linya? Sinasabi ko na nagkamali ka ng pagkakaintindi kay Jiang Yao. Impossible. Jiang Yao, paano mo ipapaliwanag ang kwintas na ito? Ako. Hindi ba si Lu Mingcheng? May kamalayan na. Ano ba ang nangyayari kay Pei Nanfeng? Ito ay malinaw na kwintas na ibinigay mo sa akin. Bakit mayroon din si Jiang Yao? Hindi ito pakialam ni Ginoong Pei, Gina Su. Ito ay isang pagkakataon lamang.
Huwag kang magkamali ng pagkaintindi. Nakikipag-usap ako sa aking friend. Anong pakialam mo? Suno Ani, nagkakapangyarihan ka ba? Tama. Ako ang nagpabagsak kay Yan, Su sa tubig. Talagang si Jiang Yao. Ang kwintas na ito ay ayon sa estilo ni Yan, Su. Tinatanging ipinasadya. Iniisip kong itulak si Yan, Su sa tubig. Maaari na siyang umalis sa salu-salo. Ganito. Maaari na tayong magkasama ng mag-isa. Kaya pala ay dahil sa akin. Sino? Huwag. Ginang Jiang. Pinasukan mo si Yan, Su sa tubig. Pumunta ako. Nahulog na siya. Sabihin muna natin, hindi ko ibabalik ang perang ito. Kung hindi, ikaw lang ang akin. Hinikayat akong ilantad sa madla ang pagtulak ng tao. Talaga bang pagkakataon lamang ito? Tama nga, ikaw na. Bakit ka nagkukunwari inosente? Pasensya na, Pishaw. Alam ko na mali ito. Pero ako lang talaga, hindi makontrol ang sarili mong damdamin. Gusto kong lumapit sa iyo. Sisisihin mo ba ako? Paano mangyayari yon? Gustong-gusto ako ni Jiang Yao. Sa gayon, panalo na ako sa pustahan na ito. Pei Nanfeng, itong masamang tao ay nagdulot sa akin ng kahihiyan sa tubig. Sigurado ka bang gusto mo siyang protektahan? Little Worm, hindi mo pa nais ang araw na ito. Hindi ba sapat na nakakahiya ang pamilya ni Pei Su? Bumalik muna tayo. Pei Nanfeng, ngayon o hindi, itinulak mo ang masamang tao sa tubig. Maghiganti para sa akin. O kaya, dapat bawiin ng pamilya Su at Pei ang kasunduan. Hindi ka maaaring makipag-usap. Talagang may paraan ang ginang na ito. Pinabalikot ni Pei Xiao ang kanyang isip. Sa tingin ko, si Pei Xiao ay naglalaro lang. Paano naman mangyayari na para sa babaeng ito? Isuko mo na ang kasunduan sa kasal sa pamilya Su. Pei Xiao, hindi mo kailangang mahirapan para sa akin. Hindi sinasadya ni Miss Su na gawin iyon sa iyo. Walang mukha sa harap ng marami. Baka mas mabuti kung papaginhawahin mo siya. Kung hindi, isipin ng lahat. Pamilyang Pei, gusto ang impluensya ng pamilyang Su. Huwag sa harap ng pamilya Su. Mas mababa ito. Si Suno Ani ay palaging mapagmataas at mapaghari. Gamitin siya upang mag-initiate. Hidwaan kay Pei Nanfeng ang makakapagpawalang bisa. Suno Ani, binibigyan kita ng kahihiyan na walang hiya. Akala mo ba takot ang pamilya Pei sa pamilya Su? Sige, Pei Nanfeng, dahil hindi mo naman ito iniinda. Kaunting pondo ng pamilya Su. Kaya tapos na ang ating kasunduan sa kasal. Jiang Yao, huwag ka ring magyabang. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Gusto kong turuan ng leksyon ang isang tao. Hindi problema ang pera. Walang kasunduan sa kasal na ito. Mayroon pang ikalawang laban si Pei Nanfeng. Kung nais mong maubusan siya ng lahat, mas mabuting hayaan siyang mawalan. Ang malaking sandalan ng pamilya Pei. Jiang Yao, paano ka nakalabas? Pishaw. Kakapublish lang ng iyong ama sa media. Inilabas ninyo ang inyong petsa ng pag-iisa. Ang iyong biglang pagnanasa. Lahat ito ay labis. Ang kasal ni Jiang Yao. Ito ay tungkol sa interes ng aming dalawang grupo. Ako. Wala akong magagawa kundi sundin ang aking ama. Pishaw. Sabi ko na ayaw kong magkaroon ng may asawa. Katatapos mo lang, mag-ingat sa aking sarili sa harap ni Yan, Su. Akala ko may lugar ako sa puso mo. Jiang Yao, naniniwala ka ba sa akin? Sincero akong gusto kita. Magbibigay ako sa iyo ng kompensasyon ng pribado. Sasakyan, bahay o pera. Basta't ikaw ay magsalita. Ano ba ang tingin mo sa akin? Pei Nanfeng, mahal na babae ba? Hinampas mo ako. Wala pang babae ang naglakas loob na saktan ako. Ngayon mayroon na. Pangulong Pei, ikaw ay isa pang. Walang batang walang gatas. Ano ang ibibigay mo sa akin sa hinaharap? Sa hinaharap, mabuti na lang at hindi na tayo magkikita muli. Jiang Yao. Patutunayan ko sa iyo. Hindi ako isang laruan na maaaring pagbabawalan ng iba. Jiang Yao. Patutunayan ko sa iyo.
Hindi ako isang laruan na maaaring pagbabawalan ng iba. Tulong! Pumasok sa loob. Sino kayo? Ano ang nais niyo gawin? Hindi maganda si Jiang Yao. Sino kayo? Ano ang nais niyo gawin? Kumuha ng pera ng ibang tao. Pagtulong sa ibang tao na makaiwas sa panganib. Ang kakaiba ay na hindi mo dapat inisin ang mga tao. Sino ang nagpadala sa inyo rito? Magkano ang gusto niyo? Basta't pakawalan mo ako. Patawarin kita. Kapag natapos na kaming mga kuya sa kasiyahan, natural na magpapalaya sa iyo. Huwag mo akong hawakan, tulungan mo ako. Maging masunurin ka. Maaari bang bawasan ang pasakit? Bitawan mo ako. Tulong! Tulong! Tumingin sa lente. Tiyak na malaking pera ang pelikulang ito. Huwag mo akong hawakan, tulungan mo ako. Tae, tulungan mo ako. Jiang Yao. Pishaw. Huwag kang matakot, nandito ako. Sino ang nagsabi na ipadala kayo? Si Qiangi, Su. Ayusin na lang natin si Jinky. Sunuan ni. Tae, mag-ingat ka. Tumakbo. Jiang Yao. Napakabuti, Pishaw. Pero mabuti naman na okay ka. Jiang Yao, huwag kang matulog. Jiang Yao. Jiang Yao. Tae, mag-ingat ka. Napakabuti, Pishaw. Pero mabuti naman na okay ka. Ganito si Jiang Yao sa iyo. Pero isinama mo siya sa pagbabawal kay Lu Mingsheng. Pei Nanfeng, isa ka pa ring lalaki ba? Jiang Yao, gusto mo ito? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ano ang nangyayari? Hindi pa nagsimula ang aming plano. Hindi siya pwedeng mangyari. Lumabas at magsalita. Nakaraang buhay. Si Sunuan Ni ay dahil sa selos. Bumili ng tao para saktan ako. Alam ni Pei Nanfeng. Ngunit sadyang hintayin akong madurog ang isip. Muli ang bayani ay nagligtas sa prinsesa. Sa pagkakataong ito, handa na ako. Sundin ang plano ng kaaway. Ang tao sa mapanganib na kapaligiran. Para sa partikular na tao, bumubuo ng emosyonal na reaksyong umaasa. Tinatawag na epekto ng suspension bridge. Nakaraang buhay. Sila ay paulit-ulit na gumagamit. Ang aking isip sa mga panahon ng panganib. Hayaan mong maging pabaya ako sa kanilang pagbabantay. Sa buhay na ito, Pei Nanfeng, palitan kita na maging aso ko. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko na balak kong isuko ang ating pustahan. Pei Nanfeng, nagkakapangyarihan ka ba? Huwag mong kalimutan ang kontrol ng iyong ama sa iyo. Hindi lang ba nais mo, matapos makuha ang teknolohiyang patent ng pamilya Jiang? Nakatakas ka na ba sa pagkontrol ng pamilya Pei sa iyo? Dahil napagtanto kong in love na ako kay Jiang Yao. Ayaw ko nang gumamit ng kahiyahiyang mga paraan. Ilang oras na ang nakalipas mula kay Pei Nanfeng. Nasa imahinasyon mo pa rin ba? Paano lutuin ang damdamin ni Jiang Yao? Muli siyang iwanan ng buong lakas. Bakit ang bilis mong nagbago ng pagkatao? Kahit ano pa man ang iyong paniwala, sa kabuuan, ayaw ko nang lokohin si Jiang Yao. Dapat ko nang malaman noong una pa. Ikaw na isang immature na second generation rich. Hindi ito maaasahan. Pei Nanfeng, sasabihin ko sa iyo. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa akin. Pagpapalista ng grupo ng DC, hindi ako madaling susuko. Mas mabuti kung pag-iisipan mo ito ng mabuti. Ano ang ibig sabihin ni Lu Mingsheng? Ibig sabihin ay, kung tatalikod ka ngayon, gagawin ko ang lahat ng bagay. Sabihin mo kay Jiang Yao. Nais mo. Ako si Lu Mingsheng. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, wala akong kinatatakutan. Jiang Yao para sa akin. Kahit ang buhay ay maaring isakripisyo, hindi na ako muling makakasakit sa kanya. Lu Mingsheng, sasabihin ko sa iyo. Para kay Jiang Yao. Sino man ay kaya kong labanan. Tama ba? Ang kasal ninyo ni Sunuan Ni. Hindi pa ito nasosolusyonan, di ba? Bumili siya ng tauhan para saktan si Jiang Yao. Hindi rin ito nasolusyonan, di ba? 3 araw na lang at ang inyong kasalan na. Ikaw ay binatang umaasa sa suportang pinansyal ng pamilya. Ano ang ginagawa para iligtas ang prinsesa? Saan ka pupunta? Pagsisisi sa kasal. Pei Nanfeng. Ang sugal na ito, walang daanan mula sa simula. Walang sinuman ang dapat mag-isip na makakaligtas ng buo.
Pei Nanfeng, ngayon mo lang naisipang humingi ng tawad. Si Sunuan Yi ang sinasabi kong pagbawi ng kasal noong araw. Serious ito? Sabihin mo ulit. Wala tayong damdamin sa isa't isa. Pambilihang interes. Hindi rin ito tiyak. Kailangan gumamit ng kasal sa loob ng pamilya. Nais ko. Pinawalang bisa namin ang aming kasunduan sa kasal. Kaya ba dahil kay Jiang Yao na iyon masamang tao? Sunuan Yi, huwag mong isipin na may nagawa ka. Hindi ko alam. Kailangan mong maging mahinahon. Tulungan mo akong bawiin ang kasunduan sa kasal. Oh. Bibilhin ko ang pagbabayad sa papatay sa iyo. Paghawak sa ulat ng insidente. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Ano ang binili kong masama? Alam mo kung ano ang ginawa mo. Hindi lang dahil sa iyon. Si Jiang Yao ay masama. Hindi kita kayang himukin. Saka lang. Sa huli, wala rin namang nakuha, di ba? Talaga bang handa kang gumawa ng paraan para sa kanya? Nag-aaway ka na ba sa akin? Nandito ako upang ipaalam sa iyo. Hindi ito pag-uusap. Pei Nanfeng, ang tungkol sa pag-uwi mo sa kasal. Nasabi mo na ba ito sa iyong ama? Ito ay aking bagay, hindi mo na kailangan pang alalahanin. Jiang Yao, hindi tayo matatapos dito. Katatapos mo lang magpalabas mula sa ospital. In-order ko na para sa iyo ang isang bahay. Malinis na restaurant. Jiang Yao. Jiang Yao, layuan mo siya ng kaunti. Jiang Yao, huwag mong paniniwalaan ang anumang sinasabi niya. Ako ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ano ka na namang uri ng tao, Pei Nanfeng? Di mo ba gustong bawiin ang pangako sa kasal? At ang kasunduan ng kasal ng pamilya Su? Makakaatras ka ba? Siyempre. Hey, hiwalayan mo si Nuan Yi, sino nagsabi? Mukhang tumigas na ang iyong mga pakpak, hindi ba? Tay, may tiwala ako. May benepisyo ito sa kumpanyang Pei. Hindi kinakailangang umasa sa kasal para sa ang iyong halaga. Ito ay isang pinagkasunduan sa kasal. Magdala ng benepisyo sa pamilya. Kung hindi mo magagawa ito. Pamilyang Pei, walang tamad. Ikaw na ang bahala, tatay. Jiang Yao, nakita mo rin. Hindi man lang niya maayos ang sariling bahay. Paano naman kaya kitang bibigyan ng kaligayahan? Ako ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Pei. Kahit na gusto kong bawiin ang kasal. Ano pa ang magagawa nila sa akin? Jiang Yao para sa iyo. Maaari kong isuko ang kahit ano. Kailangan munang matapos ni Pei Xiao ang mga ito. Magsalita ka muli ng pangako sa akin. Ayaw kong masaktan ang aking damdamin. Nawala sa isang. Wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Sa katawan ng lalaki. Punta na tayo, Ginoong Lu. Bumalik na si Pei Xiao. Humingi ka ng tawad sa iyong ama. Kung hindi, talagang huli na. Lu Mingcheng. Hintayin mo ako. Pei Nanfeng. Kung hindi pa sapat ang kaunting ito ng pagsasaya, hayaan na ang apoy na ito. Mas mag-ingay ka pa. Maliit na batang Ginoo. Parang hindi kita inanyayahan, di ba? Sino ang nagsabing sumama ako sa iyo? Hindi ba maari na dalhin ko si Jiang Yao para kumain? Pei Xiao. Nasa galit ang iyong ama. Sigurado ka ba? Hindi mo ba siya kakausapin tungkol dito? Matanda na ako. Bakit kailangang pasukin pa ang matandang iyon? Waiter. Pei Xiao, kailangan munang ay ang pre-authorization ng credit card. Jiang Yao, ako ang taya ngayon. Pwede kang pumili. Ano nang nangyari? Pasensya na, Pei Xiao. Ang card na ito ay ipinapakitang naka-freeze. Ano? Pei Xiao, di ka umatras sa kasal, di ba? Pinalayas ka na ng pamilyang Pei. Paano mangyayari ito? I'll brush ito. Hindi ito maaaring. Bakit ganito? Bakit ganito? Ako ngayon. Ako ngayon. Tumatawag ako ngayon sa aking tatay. Hernan Feng, tao kang tulad nito. Walang anuman ang halaga kapag wala si Pei. Ano ang pakiramdam na walang wala? Hayaan mo akong gawin ito.
Ang iyong halaga ay ang pag-aasawa. Magdala ng benepisyo sa pamilya. Ang pamilya Pei ay hindi kailanman nag-aalaga ng mga tamad. Pi Xiao, bumalik ka pa rin sa bahay. Yakapin mo si tatay at magpakasweet. Ikasal na tayo. Baka lang. Maaari na ring hindi mauntog. Lu Mingcheng. Ginoong Lu. Si Pi Xiao ay dahil din sa akin. Kakatapos lang na nagkagulo sa pamilya. Si Jiang Yao ay narito na hanggang ngayon. Kailangan mo pa bang alagaan siya? Ano bang maganda kay Pei Nanfeng? Isa lamang siyang bata na hindi pa natutunaw. Ikaw, mga bagay tungkol sa damdamin, talagang hindi maaaring pilitin. Hindi ko rin mapigilan ang aking sarili. Jiang Yao, ginawa mo ito para sa akin. Hindi ko talaga bibiguin ka. Ginoong Pei, hindi ko rin inaasahan ang tungkol sa iyong ama. Hindi ito dapat ganito kaseryoso. Matanda ka na. Parang nagpaparusa sa mga bata. Pasensya na. Medyo hindi magandang sabihin ito. Kayong pamilya. Magsasagawa ako ng tungkulin balang araw. Yung matandang mayabang na iyon. Bakit niya ako ginanom? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Ginoong Lu at Ginoong Pei. Umalis na ako. Ipinapadala ko sa iyo. Pei Nanfeng. Ang malaking apoy sa bahay ng pamilya Pei. Panahon na para magliyab. Pei Nanfeng. Maliit lang ang utak mo. Talagang handa kang gumawa ng paraan para sa kanya. Suwayin mo ang iyong ama. Naisip mo ba ang mga epekto nito? Hindi ito para kay Jiang Yao. Para sa sarili. Ayon sa ugali ni Ginoong Pei, hindi siya sasang-ayon. At ikaw, walang kapital para sa ganitong pagtutol. Kung hindi siya sumasang-ayon sa akin, bumalik sa kasunduan ng kasal. Kaya wag mo akong sisihin. Hayaan siyang maging sa kasal. Hindi makababa. Kung talagang binawi ni Pei Nanfeng ang kasunduan sa kasal, si Jiang Yao ay tiyak na mapapas kanya. Para sa mga patentang teknolohiya ng pamilya Jiang, hindi ko maaaring magkamali. Tay, bakit tumigil ang aking card? Mula sa araw na ito, lahat ng iyong mga account ay na-freeze. Wala nang ibibigay na sentimo ang pamilyang Pei. Ano ng batayan? Bakit mo sinasabing bakit? Humiga ka sa lupa. Ikaw ay para sa isang babae. Kailangan kong makipaghiwalay kay Noani. Hindi na isinasaalang-alang ang interes ng pamilya Lian. Sinabi ko sa iyo si Pei Nanfeng. Kung gusto mo pa, kapag ikaw ay isang mayamang binata sa Beijing, maging tapat na lang tayo. Pakasal kay Noani. Kung hindi, umalis ka na sa bahay ni Pei para sa akin. Talagang si Ginoong Pei ay hindi nagkamali. Isang malaking negosyante na may kontrol sa lahat. Maging ang sariling anak ay maaari ring maging kagamitan para sa kita. Wala akong anak na katulad mo. Hindi makapagbigay ng kita sa bahay. Ang kasal ay ang tanging halaga mo. Kung ayaw mo, fuck me off. Wag na huwag kang magsisi. Ayan Gi, Su, talagang handa ka na ba? Ibibigay mo ba kay Pei Nanfeng ang pagkakataon? Magsalita ka na lang ng diretso, Ginoong Lu. Nakikipagtulungan tayo. Gusto mo si Pei Nanfeng. Gusto kong si Jiang Yao. Lahat tayo ay masaya. Ano bang maganda kay Jiang Yao? Pinababalikot kayong lahat. Baka naman isipin ni Gian, Su, talagang na-in-love na ako kay Jiang Yao. Hintayin mo akong makuha siya. Gusto kong ipagawa sa kanya. Ganap na naging katatawanan. Paghingi ng tawad sa mga pagtanggi niya. Magbayad ng masakit na halaga. Sa wakas, ganito pala ang iniisip ni Ginoong Lu. Sana'y magkasundo tayo sa ating pakikipagtulungan. Jiang Yao. Ayan Gi, Su. Pag-usapan natin. Wala na akong maidadagdag sa iyo. Miss Su, hindi ka ba magiging masaya na mapag-iwanan? Pondo ng negosyo. Laruan ng mga lalaki ba? Ano ang ibig mong sabihin? Si Jen, Su ay nagmula sa isang mataas na uri. Lubos na posible. Lumakad patungo sa isang natatanging buhay. Bakit hindi isaalang-alang ni Yen, Su? Makipagtulungan ka sa akin. Jiang Yao, mas mabuti na alagaan mo muna ang sarili mo.
Binabanggit ni Pei Nanfeng ang pag-withdraw ng kasal. Ang kasal na ipagdiriwang bukas. Naganap ito ayon sa takdang panahon. Bakit ganito? Sinabi ko na sa iyo noon pa, hindi karapat-dapat pagkatiwalaan si Pei Nanfeng. Kung hindi ka naniniwala, makikita mo ito sa iyong sariling mga mata. Ang kasal na pagdiriwang bukas. Dadaling kita. Baka nakita ko ito ng personal. Maaari nang makipag-usap kay Pei Nanfeng. Ganap na akong nawala ng pag-asa. Ang pagkatao ni Pei Nanfeng, hindi ito maaaring mangyari. Uri ng mga masunuring tao. Paano ko siya maiiwasan? Nawala ang pamilya Pei. Ang kilalang eksena na ito ay umasa. Jiang Yao. Kung nais mo, mas mabuti ako kaysa kay Pei Nanfeng. Patutunayan ko sa iyo. Sinong mapagkakatiwalaan ng buhay? Tunay na ito ay ang wakas ng buhay. Ginoong Lu. Hindi ko pa gustong isaalang-alang ang mga ito ngayon. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ang kasal na pagdiriwang bukas. Gagawin kong ikaw ang sentro ng atensyon sa buong lugar. Ipaalam sa lahat. Ikaw ang aking kapareha, si Lu Mingcheng. Pangunahing pinakamainam na gawin ni Pei Nanfeng ngayon. Samahan mo akong tapusin ng maayos ang dulang ito. Hindi mo ito makakamtan. Hayaan mo akong bawiin ang aking kasal. Talaga bang handa ka? Hindi mo rin ito wala. Mayroon na bang ibang paraan? Kung hindi, hindi ito maaaring maidaos. Ang kasal na ito ay mas mabuti kung tutuparin mo ang iyong sinasabi. Jiang Yao. Jiang Yao, finally you are here. Maligayang pagdating, Ginoong Lu. Ang kasalan ni Gen, Su at Ginoong Pei. Ako bilang kapatid. Paano hindi makakapunta? Ngayon ay ang inyong kasal na salu-salo. Maging maligaya kayo ng 100 taon. Ano ang mga bagay? Kailangan lang ng isang patak. Hintayin mo akong maging bayani upang iligtas ang prinsesa. Hayaan si Jiang Yao na maging aking mujer. Maaari na akong maglambing ng walang kapantay. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Para sa gabi na ito, nakagawa ako ng maraming preparasyon. Mga kaibigan sa media. Kaya't batiin tayo ngayong gabi. Lahat ay makakamit ang kanilang mga nais. Ginoong Pei, pakiusap, pahalagahan mo ang iyong sarili. Jiang Yao, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Nagsimula na ang magandang palabas. Jiang Yao, makinig ka sa akin. Ang pagtanggap sa kasal na ito. Ngunit ito ay isang pansamantalang solusyon. Hindi ko talaga ito magagawa. At ikakasal kay Sunuan ni. Nananampalataya ka ba sa akin? Pi Xiao. Ako ang kasamang babae ni Ginoong Lu ngayon. Hindi angkop na makasama ka ng mag-isa. Mas mabuti na magtago tayo ng distansya. Ayan Gi, Su. Sa kabila ng lahat, ngayon ay ang iyong kasalanan sa pag-ibig. Nirerespeto kita. Si Ian, Jiang ay hindi umiinom ng alak, di ba? Ang inumin ko ay walang alkohol. Mas mabuti pang huwag kang mauto. Maya-maya ay mahihiya tayo. Salamat, Yunasu. Sunuan ni, tulungan mo akong ipaliwanag kay Jiang Yao. Ginang Jiang, tama si Pi Xiao. Ako at siya ay isang kapakanan lamang. Maaari kang maniwala sa kanya. Noon tayo ay nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. Mas mabuti na isang tasa ng paglimos ng sama ng loob. Sabi ni Gen, Suna nagbibiro siya. Ikaw at si Pi Xiao. Silang tamang-tama na itinadhana ng langit at lupa. Nirerespeto kita. Sunuan ni, kung hindi mo ako kailangang saktan, hindi rin ako iinom ng basong ito ng alak. Ito ay lahat ng sarili mong kasalanan. Wala lang ba? Pasensya na. Baka uminom lang ako ng alak kanina. Medyo nahihilo. Pupunta ako upang magpahinga ng kaunti. Sige, isasama kita para makapagpahinga. Ikaw, isang malaking lalaki, hindi ito maginhawa. Sige, ako na ang pupunta. Sinamahan ko si Gen, Jiang sa kwarto. Kumusta?
Ito. Kaya't pasensya na kay Yan, Su. Jayang Yao, hindi mo ba nararamdaman ngayon? Sobrang init at hindi komportable. Kakaunti lamang ang alak na ibinigay ko sa iyo. Naglagay ng kaunting material. Huwag kang mag-alala. May lalaking darating sa sandaling ito. Tutulungan kitang maalis ang init. Bakit sobrang saya na para bang naulaw? Hindi na makapagsalita. Sunuan ni. Hindi mo pa ba naisip? Ano? Sunuan ni. Ang sinabi mo sa akin kanina, babalik ko ito sa iyo nang hindi nagbago. Pinalitan mo ang alak. Kailan ito pinalitan? Si Yan, Su sa kanyang sariling salu-salo ng pakikipag-ugnayan at makipaglandian sa ibang lalaki. Dapat na ito ay isang malaking balita. Huwag si Jayang Yao. Huwag mo na akong pahirapan. Ayan, Su. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sa nakaraang buhay, ganito rin ako humingi sa iyo. Huwag. Lumabas kayo. Lumabas. Jayang Yao, wala ka bang kailangan na lalaki? Binigyan kita ng dalawa, huwag mo akong pasalamatan. Huwag. Huwag akong hawakan. Si Jayang B ay ganitong klase ng babae. Hindi ko pa nag-iisay iyon. Nga, tayo dalawa ay sasama kay Jayang Mi ngayong gabi. Masaya at mag-ingay. Dumating na. Huwag akong hawakan. Sunuan ni. Bakit mo ako gustong saktan? Huwag akong hawakan. Sinasabi na kasalanan mo na hindi mo dapat gawin. Ang aking kasintahan. Ito ay isang maliit na parusa para sa iyo. Mag-enjoy ka na lang. Tulong. Bakit mo ako sinisiraan, Sunuan ni? Mag-ingay ka, sandali lang at may iba pang sisigaw. Umikot. Ginoong Lu. Narito na ako, huwag kang matakot, Jayang Yao. Papangangalagaan kita. Ming Cheng, iligtas mo ako. Kaya nga nagkaroon ng ugnayan. Kaya nga pumili ako. Ikinasal kay Lu Mingcheng. Naging simula rin ito ng aking pangarap. Jayang Yao. Ikaw ba ito? Basta't nailigtas kita ni Jayang Yao. Tiisin mo, ibubuhos mo ang pagmamahal mo sa akin. Mga patentang teknolohiya ng pamilya Jayang. Kailangan kong makuha ito. Jayang Yao, nakita mo ba si Sunuan Yi? Katatapos ko lang na hindi maayos ang pakiramdam. Magpahinga sa silid ng kaunti. Ayan, Su. Siguro nagpapahinga rin sa kwarto. Para kay San, Su, baka naghihintay si Pei Xiao sa kwarto. Tara, tingnan natin. Nga, baka makuha tayo ng front page headline. Sa wakas ay nagsimula na ang magandang palabas na ito. Sino ang nasa kama na ito? Buksan mo at malalaman mo na. Ano nang nangyayari? Saan na siya?
Bakit nandito kayong lahat sa... 怎么都在这儿啊？ Jiang Yao, talagang may problema ka. Naku, ito ba ay lahat ng iyong balak? Ano ang sinasabi ni Ginoong Lu? Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari kay Lu Mingsheng? Kailangan mong itanong kay Jiang Yao. Hindi ba lahat ng mga taong ito ay kanya ring dinala? Ginoong Lu, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Inanyayahan mo akong dumalo. Ang kasal ni Pei Xiao. Kakarating ko lang. Paulit-ulit mo akong inaaresto ng walang dahilan. At bakit ikaw? 你为什么跟 Kasama si Gen Su. Nga, paano nagkasama si Ginoong Lu at Gen Su? Ang kasalan ni Gen Su at Ginoong Pei. Ano ang nangyari na naman? 快来快快！ Jiang Yao, ikaw ay umaasa lamang sa... Ang hitsura na ito na parang walang sala. Nalito si Pei Nanfeng na tanga. Sayang, hindi naman ako ganoon kadaling lokohin. Lu Mingsheng ang bibig mo. Iayos mo ng maayos. Ang nangyari ngayon, mabuti pang ipaliwanag mo sa akin ng mabuti. Pei Feng, ikaw na tanga. Ito ay mensahe na ipinadala sa akin ni Gen Su. Nang dumating ako, na-drug na si Miss Su ng isang tao. Hindi malinaw ang isip. Hindi talaga makapagpadala ng mensahe. At ang taong kasama si Sunuan ni, si Jiang Yao lang. Sino sa tingin mo ang magpapadala ng balitang ito? But I am glad I found the antidote. Kung hindi, maaaring hindi natin maisip ang magiging resulta. Jiang Yao, mayroon ka pang nais sabihin. Sapat na, Lu Mingsheng. Ano ang mga benepisyo ng ginagawa ni Jiang Yao? Benepisyo. Ang benepisyo ay, ako at si Gan Su, kapag may nangyari, kaya't ang kasal ng dalawang pamilya, Pei at Su, tiyak na mabibigo, mawawala ng mukha ang dalawang pamilya. Ako si Lu Mingsheng, papasok din ako. Isang magandang plano na 3 ibon sa isang bato. Kaya pala ang lahat na ito, lahat ay inorganisa ni Jiang Yao. Hindi ito makikita. Si Jiang ay may napakahusay na kakayahan. Sapat na mabangis. Ginoong Lu, hello, isang malaking balde ng maruming tubig ang ibinuhos. Hayaan mong walang masabi ako. Kaya't nais kong magtanong ng isang bagay. Ganoon ang ginawa ko. Ano ang benepisyo nito para sa akin? Gawin tayong magulo. Siyempre, siya ay madadawit. Ano ang mga benepisyo nito? Siyempre meron. Dahil gusto mo si Pei Nanfeng. Ikaw ang nagdisenyo para sa akin at kay Ginoong Lu. Kailangan ito para sa nawala na bisa ng kasal ng Su at Pei. Mabuti na kasama si Pei Nanfeng. Masasamang babae na tulad mo. Tunay na para sa mga lalaki. Anong mga kasuklam-suklam na paraan? Lahat ito ay maaaring gawin. Kaya pala ang dami ng ginawa ni Jiang Yao. Lahat ito ay para sa akin. Ikaw na masamang tao. Tigil, sino nang may lakas ng loob galawin si Jiang Yao? Kumuha ng mabilis na larawan. Jiang Yao, huling tanong ko sa'yo. Talaga bang ikaw ang gumawa ng mga ito? Nangyari na ito. Wala rin akong masyadong maipapaliwanag. Jiang Yao, mahal na mahal mo ako. Kahit na isakripisyo ang pamilya Pei, hindi ko ito gugustuhin. Gusto ko ring protektahan ka ng lubos. Pi Xiao. Hindi ganito. Dapat sana ay nawasak ang reputasyon ni Jiang Yao. Nakakita si Pei Nanfeng. Ang kanyang tunay na pagkatao ay iiwanan siya muli. Nasa akin ito. Kapag si Jiang Yao ay walang-wala, ihatid ang tulong sa kanya. Kapag nahulog na siya sa akin, ang kalikasan ay magdadala. Ang mga patent ng teknolohiya ng Jia ay inilipat sa akin. Bakit ito naging ganito? Pei Nanfeng, ngayon ay ang aming kasalanan. Kailangan mo ba talaga? Sa araw na ito, bantayan ang masamang tao na ito. Ako. Nakapag-isip ka na ba? Wala na ang pamilya Su namin. Sa impluwensya ng pamilya Pei sa inyo, gaano ito kalaki? Walang anuman, Pei Xiao. Kahit anong gawin nila para sirain ang aking reputasyon, na walang sala para sa iyo. Handa akong tanggapin ang lahat ng mga resulta. Walang pinapayagang lumipat, sabi ko, si Jiang Yao. Si Pei Nanfeng na itong malaking tanga. Sobrang naakit na siya kay Jiang Yao. Huwag kang magsisi, Pei Nanfeng. Inaanunsyo ko, ako si Sunuan Ni at si Pei Nanfeng. Formal na pagwawaksi ng kasunduan sa kasal. Mabuti. Ako ay kumakatawan sa Pei. Sang-ayon na kanselahin ang kasunduan sa kasal. Pi Xiao. Mula ngayon, hindi ko na kailangan si Jiang Yao. Buwan-buwang pasanin ang kasal na ito. Maaari na tayong magkasama. Yin, Su, pinawalan mo na ang pakikipag-ugnayan mo. Ano ang gagawin natin sa ating pakikipagtulungan? Pakikipagtulungan. Maganda ang sinasabi ni Ginoong Lu.
Sa katunayan, hindi pa ito ganoon ka makasarili. Gusto lang nilang gamitin ako. Makatupad sa iyong layunin. Ikaw. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Ginoong Lu. Sa totoo lang, nagkamali ka sa pagkaunawa kay Jiang Yao. Lahat ng ito ngayong gabi. Lahat ay ako ang nagdirekta at nagsagawa. Ang layunin ay para sa, at inalis ni Pei ang kasal. Ano? Bago umalis, sa wakas, bibigyan kita ng isang regalo. Walang anuman. Si Jiang Yao ay talagang nagbigay sa akin ng pampagana. Ang totoong tao na nagmamanipula sa likod ng mga eksena. Si Lu Mingcheng. Iyan, Su ng Pangulong Lu. Ano ang ibig sabihin ng sinabi kanina? Sabi ni Emma, Su na ginamit mo ang pamparelihiyon. Pagsasapit kay Jiang. Sagot lang. Maaari ba kitang tanungin kung may nais ka bang ipaliwanag? Ginoong Lu, maaaring sabihin mo na. Umalis ka na, wag na tayo magpakuha. Mayroon ka bang nais ipaliwanag? Lu Mingcheng, akala ko ikaw ay ganitong tao. Sobrang na-frustrate mo ako. Hindi, Jiang Yao, pakinggan mo ako na ipaliwanag. Pakipaliwanag na lang. Sagot sa aming mga tanong. Ginoong Lu. Nga. Ngayon ay medyo naging komplikado ang mga bagay. Lahat, pakinggan ninyo ako na ipaliwanag ito. Jiang Yao. Lu Mingcheng, ikaw ay isang malaking masamang tao. Pei Nanfeng, naglilipang ka ba? Ikaw ang nabaliw. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na gawin ito kay Jiang Yao. Hindi kita palalampasin. Pei Nanfeng, talaga bang handa kang gumawa ng paraan para sa kanya? Iwanan ang pamilya Pei. Isuko ang lahat ng meron ka. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Tutulungan kitang makawala sa pamilya Pei. Kami ang alyansa. Pumunta ka sa impyerno, Peja. Anong alyansa? Mahal ko si Jiang Yao. Gusto ko lang siya. Gusto ko lang siya. Tigil na. Tay, anong ginagawa mo? Binaan kita ng babala. Ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa akin ay hindi mo kayang tiisin. Hindi kailangan ng pamilyang Pei ng isang inabando ng anak. Iyon ay isa lamang kasunduan sa kasal. Hindi mo ako magagawa ng masama. Sa kasabihin, ikaw lang ang mayroon akong isang anak na lalaki. Binigay rin sa akin ang pamilya Pei. Baka mas mabuti kung samantalahin natin ang pagkakataong ito. Ibinigay mo sa akin ang pamilya Pei. Ikaw, maaari kang magretiro. Inanunsyo ko ang opisyal na pagtanggal. Posisyon ng General Manager na si Pei Nanfeng. Bagong pangkalahatang manager. Mayroon akong ibang napili. Tay, anong sinabi mo? Talagang iiwan mo ako. Hindi pwede. Ako ang iyong tanging anak. Hindi. Hindi ka ang tanging anak ko. Sa mga taong ito, ako ay nasa labas. Nag-alaga ng isang babae at anak. Nais kong itago ito habang buhay. Ngunit sobra kang nagpalungkot sa akin. Mula ngayon, ikaw ay maging isa. Makakaluwagang binata na nag-aaksaya ng buhay. Mga bagay ng grupo. Huwag ka nang makialam. Tay, nagkamali ako. Mali ako. Congratulations. Naitaguyod ni Su ang mataas na katayuan sa moralidad. Tanggalin ang trahedyang kasal. Binabati din kita. Matagumpay na ginawang si Pei Nanfeng at Lu Mingcheng. Laging lumalala ang laban. Sa wakas, may isa pang illegitimate na anak ang pamilya Pei. Kakaanunsyo lang ni Ginoong Lao Pei. Ibigay ang kumpanya sa pamamahala ng labas na anak. Si Pei Nanfeng ay iniwan. Bastard. Ito ay hindi ko naisip. Ngunit siya ay nagkaroon ng ganitong kalagayan ngayon. Karapat dapat siya nito. Talagang kamangha-mangha. Hindi akalain. Nakaabot tayo ng alyansa. Tinataya ko sila na dalawa. Ngayon tulad ng isang aso. Mag-ingay tayo sa isa't isa. Noong una ay 2 aso sila. At ako ang kanilang tagapag-ulat. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Huwag si Jiang Yao. Pakiusap, huwag mo na. Jiang Yao, ikaw na masamang tao. Ano ang ibinigay mong pagkain sa akin?
Antidote. Bakit ikaw? 为什么？ Nakaraang buhay. Ganito ako naipit sa isang patibong. Pagsisimula ng bangungot. Dahil ayaw kong maging yung uri ng tao na kinaiinisan ko. Ayan, Sue. Talaga bang mahal na mahal mo si Pei Nanfeng? Mahal na handang gumawa para sa kanya. Ihandog ang buong Su na pamilya. Ano ang sinasabi mo? Sa halip na pumili ng kasal, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Sa tingin mo ba ay kaya mong makipagtulungan sa akin? Sadyang pinaltan mo ang gamot para sa akin. Gusto kong ilantad ka. Ang gamot ay inireseta ni Gen, Su. Sino ang balak mong isiwalat? Ikaw. Kooperasyon ng Su at Pei. Sa panlabas, mukhang ito ay isang malakas na alyansa. Sa katunayan, isa lamang itong paraan upang magtakip. Tunay na layunin ng pamilya Pei. Ito ay upang masakop ang pamilya Su. Palakasin ang angkan ng Pei. At Ginoong Su. Ngunit ito ay kasal ng mayayamang pamilya. Isa lamang na biktima. Kung makikipagtulungan ako sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Basta't makinig ka sa akin. Maaari nang matapos ang kasal. Susunod, ang kailangan nating gawin ay yupakan ang mga asong ito. Walang permanente na kaaway. Kailangan lamang ng kasunduan na hindi pa naaabot. Komunidad ng interes. Ngayon ang pamilyang Su ay nasa opinyon ng publiko. Ganap na naitanggi na ang kalamangan. Naging biro si Pei. Nadawit din ang angkan ng Lu. Nagsimulang bumaba ang mga stock ng dalawang kumpanya. Binabati kita, nanalo tayo sa unang laro. Akala ko ay ikaw noong gabing iyon. Magiging bahagi na lamang ng plano. Hayaan mo akong magpanggap na ang gamot ay umuubra. Pagkatapos ay himatayin si Lu Mingcheng. Pei Nanfeng, darating para sa pananampalataya. Ang ating kasal ay nananatiling walang kabuluhan. Hindi akalain, direktang ipinapagawa mo sa akin ay ulat ka. Sobrang tindi ng laro mo. Nais na panatilihin ang isang relasyon. Malusog na pangmatagalang ugnayan sa pakikipagtulungan. Una sa lahat, hindi ko ibibigay ang ilalagay ang sariling kaalyado sa panganib. Kailangan talagang sabihin ni Jiang Yao. Ang galing mo. Ayos lang. Talaga namang hindi ka mapagpakumbaba. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos nito? Dapat kang maging mas malalim kay Pei Nanfeng. Si Pei Nanfeng ay wala ng anuman ngayon. Marami akong paraan. Hayaan siyang mabuhay sa halip na mamatay. Susunod na pangunahing estratehiya. Lu Mingcheng. Ngayon, ang Nanfeng ay maayos na nakasetop. Nawala ang kapangyarihan. Isang maayos na kasunduan sa kasal. Si Zong at Jiang Yao ay muli nang wala ng isang hadlang. Kung talagang magkasama tayo. Kung gayon, magkakaroon ako ng ganap na pagkakataon. Kailangan kong agawin si Jiang Yao. Magmahal ka sa akin bago pa man nagbago ang iyong isipan. Ang mga bagay na nangyari noon, gusto ko pa ring ipaliwanag ito sa iyo. Maaari ba akong bigyan ng pagkakataon? Ito ay ang iyong puting buwan ng liwanag. Paboritong isuot. Nabigla ka ba? Lu Mingcheng. Ikaw na ang susunod. Mula sa mataas na pamilya si Lu Mingcheng. Pareho ng mga guro ang mga magulang. Mula pagkabata, napakahigpit ng edukasyon. Unang pag-ibig sa panahon ng high school. Siya ang nag-iisang liwanag sa kanyang buhay. Para sa kanya, dalisay ang pagmamahal nila. Di ko inasahan na manloloko siya at kakabit ng mayaman. Umalis siya sa kanya. Pagkatapos noon, hindi na naniniwala si Lu Mingcheng sa pag-ibig. Nalululong sa karera. Sino ang nag-udyok sa iyo na magsuot ng ganyan? Ganito ako karaniwang manamit sa pribado. Ano na nangyari, Ginoong Lu? May problema ba? Walang anuman. Umupo ka.
Matagal na ang nakaraan, nag-overact ako. Ayaw ko lang. Binigyan ka ng kasinungalingan ni Pei Nanfeng. Naiipit ka pa rin ng napakalalim. Na-deceive rin ako ni Sunuan Yi. Ano man ang mangyari, humihingi ako ng tawad sa iyo sa nangyari. Nainis lang ako. Naiinis ako dahil sa iyo para kay Pei Nanfeng. Madali lang na maiiwanan ako. Ngunit may gusto sa isang tao. Hindi naman ito may kinalaman sa kahit ano. Kahit gaano karaming hadlang ang makaharap, hindi rin susuko. Tapat na pag-ibig. Hindi susuko na tapat na pag-ibig. Maaari akong magkaroon. Ganito ba ang pakiramdam? Siyempre. Ming Cheng, karapat-dapat ka sa purong pagmamahal. Malayo na ang iniwang si Pei Nanfeng. Okay lang bang makasama kita? Gagawa ako. Hindi ako sang-ayon. Malayo. Malayo. Huwag kang makinig kay Lu Mingcheng. Ako ay nasa. Wala na akong kasal na pagkakahawak. Maaari kitang bigyan ng hinaharap na nais mo. Yao Yao, mahal mo ako, di ba? Gusto mo bang makasama ako? Jiang Yao, siya ay itinaboy na ng pamilya Pei mula sa kanilang tahanan. Ngayon wala nang anuman. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang malayo na sinabi mo. Pagmamahal, di kailangan tingnan. Pamilya at likuran ng tao. Wala na akong anuman ngayon. Ikaw na lang ang natira. Nakiusap ako sa iyo na huwag mo akong iwanan, okay ba? Kailangan ng Pangulong Lu ng isang su, bagong kasosyo. Hindi ko alam kung interesado ka. Nandito na ako. Malayo. Kailangan kong umalis, may gagawin ako. Huwag ka nang magpakatanga. Nabulag ka ba sa kanya? Malayo. Sa wakas tayo. Di Xiao. Mali. Pei Nanfeng. Na nawala na sa iyo ang karapatan sa mana. Isang katang-isip na binata lamang. Paano makipag? Mas maliwanag ang kinabukasan ni Ginoong Lu. Bakit mo naman nasabi iyan, Yao Yao? Kakatapos lang makipag-usap ni Ginoong Lu sa akin. Sinuri ang mga pakinabang at kapinsalaan. Sa tingin ko, may katwiran ang sinasabi. Kailangan ko palaging, isipin mo ang iyong hinaharap. Tunay nga. Siya ang masamang tao na si Lu Mingcheng. Narinig ko. Dahil tinapos mo ang iyong kasunduan sa kasal. Makikipagtulungan na ang pamilyang Su sa pamilyang Lu. Kung totoo ito. Iyan. Ginoong Lu. Hindi ba ito ngayon? Ang hinaharap ay napaka-positibo. Si Lu Mingcheng ang nagpagawa sa akin ng ganito. Nakakagulat na kaya niyang umangat muli. Hinintay ka na matagal. Hindi ko siya pahihintulutang manalo. Malamang na alam mo na. Kahit na hindi ako tagapagmana ng pamilya Pei. Ako rin. Mas mababa ang katayuan sa buhay ni Lu Mingcheng. Mas malakas ng 100 beses. Para kay Pei Nanfeng. Ang pinakamahalaga ay ang bundok na ito ng pamilya Pei. Kaya para kay Lu Mingcheng. Pinakamahalaga. Ito ay isang negosyo na kanyang itinaguyod ng mag-isa. Susunod na hakbang. Kaya't hayaan silang magbuno ang mga aso. Hayaan ang Lu Group. Sa sariling mga kamay ni Lu Mingcheng ang kanyang sinira. Masaya. Salamat sa iyo. Kung walang tulong mula sa Su, talaga namang wala akong paraan upang makilos. Negosyo ni Lu Mingcheng. Maliit na bagay. Magpaka-cute ako sa tatay ko. Madali lang. Ngunit talagang matindi ang iyong taktika. Bigyan si Lu Mingcheng ng pag-asa. Hayaan siyang mag-isip. Maaaring makipagtulungan sa Su Group. Isa katuparan ang paglista sa merkado. Sa katunayan, pinapagtangkaan ni Pei Nanfeng na makialam. Hayaan silang maging mga halatang kaaway. Talaga namang mataas. Sila ay masyadong tiwala. Akala ko na maaari kong isama ang lahat. Nagiging magulo ang laro. Maging laruan nila. Hindi rin nila maisip. Yung dati, hayaan silang mang-api kay Jiang Yao. Ngayon ay nasa kanilang mga kamay na. Sila ang mga tao na buhay at kamatayan. Ano talaga ang nangyari kay Jiang Yao at sa kanila? Ano ang matinding galit at sama ng loob ko sa iyo? Tungkol ba dito?
Sumpa ng buhay at kamatayan. Bakit nandito si Lu Mingcheng? Ano nang gagawin natin? Buhos sa akin. Ah, mabilis. Ito ang aral na ibinibigay sa iyo ng masamang tao. Malayo, hindi ka ba okay? Ginoong Lu. Ano bang kabaliwan ang pinagdadaanan mo, Sunuan ni Lu Mingcheng? Saan si Jiang Yao? Nandoon ka ba? Ikaw ay isang aso na nag-aalaga ng aso. Sunuan ni, hindi ko pinapayagan kang sabihin iyan tungkol kay Ginoong Lu. Paano? Huwag mong kalimutan. Siya ay nasa kasal na handaan. Paano ito sa iyo? Inalagaan mo pa siya. Sunuan ni. Huwag kalimutan, Ginoong Lu. Mayroon pa tayong kooperasyon sa pagitan natin. Sa tingin ko malinaw sa iyo kung paano pumili. Ginoong Lu. Nagdulot ba ako sa iyo ng problema? Ako ang nanakit sa kanya. Pinapanatili niya rin ako. Parang noong siya ay nag-aaral. Jiang Yao. Grupo ng Lu. Kailangan pa rin ang tulong ng Su upang makalabas sa merkado. Hindi ko kayang galitin si Sunuan ni. Ikaw. Pagsasapit ng liitang kumpanya sa pamilihan. Palagi itong iyong pangarap. Paano ako magiging? Ano ang hadlang sa iyong mga pangarap? Susuportahan kita. Kaya't gusto mo bang samahan ako? Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Ginoong Lu? Jiang Yao. Aminado akong gusto kita. Ayaw ko lang talaga. May kasunduan na sa kasal si Pei Nanfeng. Kailangan din kitang panatilihing nag-aalala. Nagawa ko ito ng maraming beses. Pinipigilan kayo sa pag-unlad sa pamamagitan ng pang-aapi. Sa katunayan, gusto lang talagang makuha ang iyong atensyon. Malayo. Naiintindihan ko na ang aking mga pagkakamali. Gusto na kitang ligawan ngayon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Siguradong mas magaling ako kaysa kay Pei Nanfeng. Maari pang gawin na mas mabuti. Okay ba? Mr. Lu, hindi pa tayo magkasama. Malayo. Hihintayin kita. Hanggang gusto mong samahan ako. Bakit parang may ginagawing kahina-hinala? Nagawa na ba ang mga bagay? Ang ginang na ito ay lalabas. Walang hindi kayang makamit. Tingnan mo, tiyak na walang kapalpakan. Ayos lang, medyo maganda. Medyo malinaw ang kuha. Ano ang susunod na hakbang na dapat gawin? Susunod na hakbang. Kaya't humihingi ako ng tulong kay Ginang Su. Ay anonymous ang mga larawang ito. Para kanino? Ama ni Lu Mingcheng. Ano? Ipasa ito kay Ginoong Lu. Pilitin mo ba akong magpakasal gamit ang mga larawan? Jiang Yao, akala ko matalino ka. Ngunit mali ka talaga dito. Ang ganitong pananaw ni Lu ay mababaw. Isang tradisyonal na pamilya. Hindi ito magsasakripisyo dahil sa mga larawan. Marunong lang silang manghampas sa mandirigma. Tulad ng noong panahon ni Lu Mingcheng at ang kanyang puting liwanag ng buwan. Ang ginagawa mo ay hindi makakakuha ng mabuti. Sino ang nagsabi na gusto kong magpakasal sa puwersa? Ang gusto ko lang ay ang pagwasak sa pag-ibig ng magkapareha. Ano ang ibig sabihin nito? Hintayin mo and makikita mo. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito. Hayaan si Lu Mingcheng. Walang pag-aalinlangan na mahalin mo ako. Ano nangyari sa tatay? Sino ang nagpasama ng iyong loob?
Hindi tapat na anak. May mukha ka pang magtanong. Tatay, gusto mo pa bang maging tulad ng high school? Turuan mo ako na ganyan. Tinitingnan mo na ngayon ang iyong kasalukuyan. Lahat ng mayroon. Kumain, uminom, gamitin. Sino-sino ang mga nagbigay nito? Kahit gaano pa kalaki ang iyong negosyo. Ikaw rin ay anak ko. Karapatan kong turuan ka. Pinagsikapan kong maayos ang iyong. Pinalaki ng ganito mula pagkabata. Maghimagsik ka na ngayon. Kahit na kailangan ng aral, dapat naman ay may dahilan tayo. Tumingin ka na lang. Jiang Yao. Bakit ganito? Nakacheck na ako. Ang babae na ito dati. Bata ng Pina nag-aakit. Pinawalang bisa ang kasal. Isang babaeng half-hearted tulad nito ay talagang hindi makakapasok. Pinto ng bahay ng pamilya ko sa Lu. Sino talaga? Hindi ba si Pei Nanfeng? Narinig mo ba? Ang iyong malaking bagay sa kasal. Dapat ito ay mula sa akin. Desisyon ng pagiging ama. Huwag kailanman sumunod. Tatay. Gusto mo pa rin na parang dati. Gamitin ang iyong posisyon. Pinipilit ang batang babae na lumipat ng paaralan. Nagsinungaling pa rin siya sa akin. Sinasabi ang tungkol sa batang babae. Nakahanap ng isang mayamang ikalawang henerasyon. Iniwan mo na ba ako? Sa palagay mo maniniwala pa ako? Alam ko na. Nasa isip mo pa rin ang sama ng loob sa nangyari noon. Ginagawa ng tatay ang lahat para sa iyong kabutihan. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na ito. Alam ko ang hangganan ko. Magpakasigurado ka sa iyong pagretiro. Mulat sa pantaha, hindi mo kayang gawin ito. Kailangan pa rin iyon ng tulad ko na ama. Pupunta ako upang lutasin ito para sa iyo. Sino? Kayo ay Ginoong Jiang. Inanyayahan ka ni Professor Lu na uminom ng tsaa. Pakiusap, bigyan mo ako ng pabor. Professor Lu. Ama ni Lu Mingcheng. Bakit? Ano nga ba ang pangalan ng tatay ko na tinawag ako? Bumili ka na dito. Professor Lu, ito ang inyong. Bakit andito si Jiang Yao? Sabihin mo lang. Paano ako makakalayo sa aking anak na si Mingcheng? Ano? Huwag ka nang magpanggap. Noong panahon na iyon, may isang batang babae na katulad mo. Masyadong bata para hindi mag-aral ng mabuti. Nais kong akitin ang pag-ibig ng aking anak na lalaki. Sa wakas, hindi rin tayo nagkahiwalay dahil sa akin. Hindi ka rin magiging eksepsyon. Professor Lu, bilang ama ni Ginoong Lu. Nais kong sana ay maging magalang ka sa iyong pagsasalita. Malinis ang pangalan ko kay Ginoong Lu. Wala nang anuman. Sige nga. Huwag mo nang guluhin ang aking anak. Lumayo ka sa kanya. Wala na akong puwang sa puso ni Jiang Yao. Dapat sa lalong madaling panahon. Sinunod ko ang nais ng aking ama. Bakit mo ako hinihinging umalis sa sinuman? May karapatan si Ginoong Lu na pumili. Sariling kaibigan. Ikaw. Si Jiang Yao ay talagang gumawa ng paraan para sa akin. Salungatin ang aking ama. Si Jiang ay para sa pera ni Mingcheng, hindi ba? Kami ay isang pamilyang mayaman sa kaalaman. Ang pera ay isang bagay na nasa labas ng katawan. Upang hindi magkaroon ng tulad mo na babae, sinira ang magandang asal ng pamilya ng ating Angkang Lu. Ang pagkawala ng kaunting pera ay hindi isang malaking bagay. Ano ang tungkol sa 5 milyon? Nagsasalita ng mga mapang-akit na salita. Hindi ba't lahat ay para sa pera? Kayong mga ganitong babae. Nakakita na ako ng marami. Talagang pare-pareho ang lahat ng babae. Hindi magiging pagbubukod si Jiang Yao. Buong buhay ko. Hindi kayang kumita ng ganitong kalaking pera. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang muling magpakita sa... Ano ang gusto mong gawin? Ano ang iyong batayan upang isipin ito? Maaari mong bilhin ang lahat gamit ang pera. Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito ay mga bagay na hindi mabibili ng pera. Ikaw bilang ama ni Ginoong Lu, nirerespeto ko kayo ng labis. Ngunit mangyaring igalang din si Ginoong Lu. May karapatan siyang pumili ng kanyang sariling mga kaibigan. At hindi sa paggamit ng pera upang burahin ang lahat.
Si Jiang Yao at siya ay hindi pareho. Hindi niya ako iniwan dahil sa pera. Kahit nahayaang umalis ako kay Lu Mingcheng, kailangan din na siya mismo ang magsabi sa akin. Ayaw niya sa akin bilang kaibigan. Kung hindi, hindi ako magpapakahirap dahil sa pera. Bumagsak ang aking kaibigan. Ikaw rin ay may lakas ng loob na turuan ako. Talagang kabaligtaran ka na. Kahit na ikaw ay ama ni Ginoong Lu. Kung gusto mong gamitin ang pera upang magpahiya, pinalayas ang kanyang mga kaibigan. Ang paraang ito ay kahangalan din. Ikaw na suwain na anak. Ginoong Lu. Ama, ikaw ay naging akin mula pagkabata. Ilaw ng guro. Bilang karagdagan sa negosyo, hindi ko maaring labanan ka kahit kaunti. Ngunit ngayon, tinatanggihan ko ang buhay na inilalaan mo para sa akin. Sa hinaharap, gusto kong piliin kung ano ang gusto kong gawin. Para sa ganitong babae lamang, gusto mo bang maiinis ako sa iyo? Kahit na hindi mo ako kilalanin bilang anak mo, hindi ko rin bibitiwan si Jiang Yao. Lu Mingcheng. Nagsimula na ang aming laro. Jiang Yao, salamat sa iyo. Walang anuman. Ito ay tungkol sa pagitan ng mga kaibigan. Dapat gawin ito. Pero ang kailangan ko ay hindi lamang isang kaibigan. Ginoong Lu, maaaring kailanganin ko pa ng kaunting oras. Kaya kong sagutin ka. Walang anuman. Ako ay masyadong nagmamadali. Noon, talagang mayroon din ako ng marami. Mga bagay na hindi ginawa ng tama. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ng lubos. Sariling kalooban. Gagawin ko ang lahat upang makabawi sa iyo. Jiang Yao, makakapaghintay ako. Sige, pag-iisipan ko rin ito ng mabuti. Si Jiang Yao ay tiyak na hindi pa nakaklet go. Yun tanga na si Pei Nanfeng. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Malulutas ito sa lalong madaling panahon. Lu Mingcheng, nagtanong ka sa akin. Ang araw ay sumisikat sa kanluran. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Pei Nanfeng, sabi mo na tayo dati. Kahit paano, itinuturing na tayong mabuting magkapatid. Tama ba? Ngayon ay ganito na ang sitwasyon. Hindi talaga ito kinakailangan. Naisip ko na. Tungkol sa amin at sa pagsusugal kay Jiang Yao. Kanselahin na lang natin. Bakit ka magiging ganito kabait? Dati, hindi ba ikaw ay hindi pumapayag? Noong una, masyado akong naging makitid ang isip. Palaging hindi umamin. Ang sariling damdamin ko para kay Jiang Yao. Ngayon ay ayaw ko na ring lokohin siya. Kaya't kaya kita inimbitahan na lumabas. Bawasan natin ang pustahan, palitan ang laro. Paano maglaro? Sino na makakakuha ng puso ni Jiang Yao? Ang isa pang tao ay palaging umaalis. Liu Mingcheng, sinabi ko na sa iyo kanina. Ayaw kong makipaglaro sa iyo sa larong ito. Nawala na sa akin ang karapatan sa pagmamana ng Pi. Kahit na makuha, mga patentang teknolohiya ng pamilya Jiang. Ano ang benepisyo nito para sa akin? Pero ikaw, dumating ako ngayon. Ito ay isang sorpresa para sa iyo. Anong sorpresa ang sinasabi mo? Narinig ko, nakuha mo ang mga naiwan ko. Nakipagtulungan na tayo sa sugroup. Tayo ay magkakaibigan. Sa halip na murang mga estranghero, baka mas mabuti kung ibibigay mo sa akin. Lu Mingcheng. Sinasabi ko na sa iyo dati. Ayaw ko ng kahit ano. Basta si Jiang Yao. Ngunit dahil sa iyong kasuklam-suklam na asal, huwag kang magalit kung di ako magalang. Pei Nanfeng, hindi mo nga kayang kontrolin ang sarili mong babae. Walang sinuman ang nahihikayat. Sisisihin mo pa ako. Bakit ka makikipagtalo sa akin ngayon? Batay sa limitasyon ng iyong credit card. Pa rin. Kailangan mong lumabas. Ang batang Ginoo na inireport. Mabilis na hindi ka na makatawa. Naalala mo pa ba? Mag-inggano tayo nung una. Gumastos ka ng 70 milyon para bilhin ang lupang iyon. Ang resulta ay naging masamang ari-arian. Para sa iyo upang punasan ang puwit mo. Ilipat mo ang lupang iyon sa pangalan ko. Narito ang ebidensya ng buong proseso.
Ano ang gusto mong gawin? Sinasabi mo na kung ilalagay ko ang patunay na ito. Nailantad ito. Kaya ang grupong Luna nagkakahalaga ng bilyon. Ano ang mangyayari? Pei Nanfeng, ilantad ang bagay na ito. Wala itong anumang benepisyo sa iyo. Nawala na ako sa listahan ng pamilya Pei. Hindi alam ng tatay ko kung saan mula. Magdala ng isang illegitimate na anak, palitan ang aking pwesto. Lahat ng ginawa ko dati, wala nang kahulugan ang lahat. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ikaw ay nasa kasal na handaan. Yung mga kaguluhang iyon, hindi Nanfeng, magpakalma ka sandali. Ako ay napakakalmado. Bago dumating, naipasa ko na ang elektronikong bersyon ng ebidensya. Lahat ay ipinadala na sa sugroup. Ikaw, Lu Mingcheng, mabait akong tumulong sa iyo. Hindi mo man lang naisip na gawin ito. Sinasabi ko sa iyo, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Hindi lamang iyon, kinuha ko ang kontratang ito. Ipinadala rin sa loob ng industriya. Lahat ng mga big boss ay tumingin. Ikaw si Lu Mingcheng. Huwag mong isipin na magiging publiko ang grupo. Pei Nanfeng, magkaaway tayo. Walang kapangyarihan si Lu Mingcheng. Nakarating sa puntong ito, hindi alam sa likod ng mga eksena. Ilang tao ang sinagasaan upang umakyat. Nasira ang pagsisikap ng iba. Ngayon ang kanyang mga pinagsikapang taon ng buhay. Nasira din. Sinabi mo, gaano kaya ang galit niya sa likod ng likod? Siguro gusto na niyang patayin si Pei Nanfeng. Ang kamatayan di sapat sa kasalanan niya. Nais kong mabuhay sila sa halip na mamatay. Meron ka pang ibang hakbang. Isang komersyal na iskandalo lamang ang naisal expose. Hindi ito sapat upang ganap na mapabagsak si Lu Mingcheng. Pei Nanfeng, kahit na nawala ang karapatan sa pagmamana, sa harap ng lahat, siya pa rin si Pei Xiao. Sila ay nawalan ng. Pero ito ay isang maliit na bahagi lamang. Ngunit pareho silang dalawa, mga kilalang tao. Hayaan silang mabuhay sa halip na mamatay. Baka hindi mo magawa. Tingnan natin. Sino ang makakangiti hanggang sa huli? Salamat, Ginoong Lu. Jiang Yao. May nangyari sa grupong Lu. Malaki ang naging epekto nito sa akin. Salamat sa iyo. Nais na samahan ako. Huwag naman ganyan, Ginoong Lu. Alam mo ba, palagi akong humahanga. Ang iyong alamat sa negosyo. Naniniwala ako. Siguradong makakabawi ka. Malayo, ganoon ako sa iyo. Bakit ikaw ay mabuti pa rin sa akin? Aminin ko, dati ginamit kita. May pagsubok. Ngunit ngayon talagang mahal kita. Nananampalataya ka ba sa akin? Pei Nanfeng, basura na yan. Hindi karapat-dapat sa iyo sa lahat. Pumili sa akin. Hindi kita bibigyan. Jiang Yao, hindi ako pareho ni Pei Nanfeng. Magiging mabuti ako sa iyo magpakailanman. Ginoong Lu, kami sa pamilyang Jiang ay isang maliit na kumpanya lamang. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Wala akong pakialam sa mga iyon. Gusto ko lang na nandyan ka sa tabi ko. Bigyan mo ako ng pinakaputik na pag-ibig. Palagi mo akong poprotektahan. Mahalin mo ako. Huwag mo akong saktan. Sumpeng ko. Marahil. Noong nakaraan, talagang nag-iisa lang ang aking pag-asa. Kailangan kong maayos na pag-isipan ang taong nasa harap ko. Jiang Yao. Ano ito sa iyo? Ginoong Lu. Pangako kong makasama ka. Totoo ba? Siyempre totoo ito. Ito ay mula lamang sa iyong ama. Nakaabiso na ako sa kanya. Hindi na siya makikialam sa aking relasyon. Babantayan kita ng mabuti. Ginoong Lu. Ayaw ng mga magulang ko. Nakikipag-usap lang ako tungkol sa pag-ibig. Sila ay umaasa. Makahahanap ako ng maasahang tao. Namumuhay ng matiwasay sa buong buhay. Minsan, basta't gusto mo. Babantayan kita sa buong buhay ko. Mahal kita sa malayo. Mahal din kita, Mingcheng.
tapos na tayo sa paglalaro. Panahon na upang manghuli. Yao Yao, ang hindi wastong operasyon ni Lu Mingchen. Nakapagkalat na ito sa industriya. Ang grupong Lu sa buhay na ito. Huwag mo na ring asahang magkakaroon ng gihi. Ngayon hindi na siya makabalik. Ano pa ang inaasahan mo sa kanya? Si Ginoong Lu ay talagang ganitong tao. Kaya't naniniwala si Pei na, ano ang dapat kong gawin ngayon? Siyempre ay dapat lumayo sa kanya. Ako lamang. Ito ang iyong pinakamagandang pagpipilian. Pei Xiao, talagang mahal mo ba ako? Yao Yao, ikaw ay nagligtas sa akin. Nang panahong iyon, nagdasal ako ng tahimik. Sa buhay na ito, tiyak na kailangan kitang ipagtanggol. Maliban sa iyo, ayaw ko na ng ibang babae. Naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, gusto kong maniwala sa iyo. Nang panahong iyon, ikaw ay itinaboy mula sa pamilya ng Pei. Nawala ang karapatan sa pagmamana. Gusto ko sanang pumunta para aliwin ka. Ngunit sabi ni Ginoong Lu, sa oras na ito, panatilihin ang distansya sa iyo. Iyan ang pinakamainam na proteksyon para sa iyo. Sisisihin ko ang sarili ko. Mali ang pagtitiwala sa kanyang mga salita. Timog Talampas, sisisihin mo ba ako? Paano ko magagawa iyon? Sanggol, nasasaktan ako para sa iyo at wala ng oras. Alam ko na ikaw ang pinakabuti para sa akin. Jiang Yao, palagi mong sinasabi na magtiwala ka sa akin, mahal mo ako. Pero bakit ikaw? Palaging itinataboy ako sa malayo. Timog Talampas. Palagi akong nag-iisip tungkol dito. Gawin ang ating unang pagkakataon. Manatili sa gabi ng kasal. Ang ibig mong sabihin ay, nais ko. Pagsusuri ng bahay ni Pei Xiao. Ano ang layunin nito? Nasa tabi ng aming villa area. Mataas na klase ng apartment. Ang mga silid na may tanawin ay dapat mailahat. Pinakamaganda at pinakamahal ang bahay kasal. Magandang pagkakataon ay malapit na kay Pei Xiao. Ingat, sana mahaba ang pagsasama nyo. Magkaanak ng maaga. Huwag mag-alala, Pei Xiao. Ang aming proyekto dito. Tiiyak na masisiyahan kayo at ang inyong asawa. Basta't maayos ang bahay, hindi problema ang pera. Salamat, Pei Xiao. Ginoong Lu, bagong modelo dating sa tindahan. Tingnan mo, Ginoong Lu. Nandito ako para tumingin ng singsing na may diamante. Ilagay mo ang pinakamagandang singsing na mayroon ka. Ipakita mo sa akin. Hindi ko alam. Kanino ba pinipili ni Ginoong Lu ang mga singsing? Ginamit ng fiance para sa pag-aalok ng kasal. Itong itlog ng kalapati, walang sinumang babae ang makakapagpabaya. Ito ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Isang buhay na pag-ibig. Mabuti, ito na. Huwag mag-alala, Pei Xiao. Ang aming inihandang plano para sa kasal. Tiiyaking bibigyan kayo ng kasintahan mo. Isang hindi malilimutang salusalo ng pakikipag-ugnayan. Ito ang lahat ng aking ipon. Buwan-buwan ay bibigyan lang ako ng matanda. Ganito lang kaliit na gastusin sa buhay. Sige, gagamitin ko na muna at saka na lang pag-usapan. Hindi sapat, unahin ito. Sa mga account ng Pay Group. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Ang aming lugar ng kasal. Tiiyaking bibigyan kayo ng kasintahan mo. Isang panghabang buhay na romantikong kasal. Sige, gawin natin ito. Gusto kong pakasalan si Jiang Yao sa lalong madaling panahon. Nagawa na ba? Misteryosong mabuti na. Ito ang bagong bahay na inihanda para sa atin. Ang villa ay maingat kong pinili para sa iyo. Makikita ang tanawin ng dagat.
May hardin na maaaring alagaan ang maliliit na hayop. Naniniwala ako, dito ang magiging simula ng ating kasiyahan. Totoo ba? Yao, willing ka bang pakasalan ako? Salamat, handa akong gawin ito. Napakabuti. Ngunit, mayroon akong isang hangarin. Maaari mo ba akong pangakuan? Ano man ang sabihin mo, maaari kitang pagbigyan. Sa tingin ko, dapat tayo munang magtago ng ating kasal. Lahat ay ako ang magpapasya. Gusto kong bigyan tayo ng isang kasal na hindi malilimutan sa buong buhay. Talagang dapat itong itago. Kung hindi, si Lu Mingcheng ay isang halang na tao. Malamang ay may gagawin na naman. Sige, susundin kita. Isasama kita para ipakita ang aming bagong tahanan. Tiisin mo ito. Yao, bumisita ka sa bahay ko mamaya. May kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi magkikita, hindi aalis. Jiang Yao. Lahat ng ito na aking maingat na inayos. Gusto mo pa ba? Ming Cheng. Ano ito sa iyo? Jiang Yao. Pinaghandaan ko ang araw na ito. Matagal na ito. Mula nang itapon mo ang iyong bank card. Mula sa sandaling iyon, pinanindigan ko na. Hindi ko na talaga pakakawalan. Ako si Lu Mingcheng. Sa buhay na ito, hindi kita papangalanan. Mingcheng. Si Jiang Yao ay tiyak na ako. Sinasaktan kita, minamahal kita, inaalagaan kita. Hindi na kita papayagang masaktan ulit. Nais mo ba? Ikakasal ka ba sa akin? Nais ko. Si Lu Mingcheng talaga ay nag-invest ng malaking halaga. Ang malaking singsing na diamante na ito. Jiang Yao, talagang may talento ka. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ang ginang na ito ay parang mga tao na hindi kayang bumili ng singsing na may diamante. Saka na lang sina Lu Mingcheng at Pei Nanfeng. Ang ganitong uri ng scumbag. Kailangan na silang lokohin ng malaki. Wala kang maling sinabi. Hindi gaanong halaga ang perang ito. Ano ang halaga nito para sa kanila? Kung ikukumpara sa lahat ng naranasan ko. Tama, Sixiao Nuan. Ang bulwagan na inireserba ko sa iyo huling pagkakataon. Naka-order ka na ba? Siyempre. Bakit mo kailangang mag-book ng banquet hall? Siyempre ito ay kinakailangan. Nakasal na. Ginawa mo ito dahil sa pang-abuso ng lalaking walang kwenta. Pati sarili mo ay naligaw na. Nagtataka ka ba? Kaya't maghintay ka na lang at tingnan mo. Tingnan mo kung paano. Gawing pareho ang mga ito na hindi mapapantayan. Mataas na uri ng mga mayayamang tao. Hinila sa impyerno. Sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Talaga kang magaling. Hayaan silang panatilihing lihim ito. Sila nga, wala ni katiting na balita ang naipahayag. Lahat sila ay naghihintay na pakasalan ako. Manalo sa pustahan. Matinding sa pantaha sa kabilang panig. Paano ito posibleng masabi? Hindi lang nila maisip. Ako lang ang nagwagi sa pagkakataong ito. Tulungan mo akong ilipat ang dokumentong ito. Nagsagawa ng hindi nagpapakilalang ulat sa mga ahensya. Bumagsak ang pamilya Pei at ang pamilya Lu. Nabawasan na merkado, basta makuha ng Su ang bentahe. Mga benepisyo na makakamit, kaya't hindi ko na kailangang magsalita pa. Jiang Yao, ngayon ay labis kong hinahangaan. Ang desisyon na ginawa ko noon, mabuti na lang at nakipagtulungan ako sa iyo. Kung hindi, sa isip ko. Talagang ako ay, hindi ko alam kung paano ako namatay. Huwag kang magmaganda ngayon. Pupunta ako upang salubungin ang aking mga bagong kasal.
Mahal kita, Ming Cheng. Mama at Papa. Ma! Malayo. Kayo. Nakikipagsabayan ako sa iyo. Wala akong pakialam sa iyo. Nanay. Sa wakas, dumating na ako sa sandaling ito. Lu Mingcheng. Pei Nanfeng. Handa ka na bang harapin ang aking paghihiganti? Bakit hindi pa dumadating ang bagong kasal? Ganito nga, lahat ay naghihintay sa ikakasal. Unang pagkakataon na makita, naghihintay ang bagong kasal sa kanyang lalaking ikakasal. Dumating na, dumating na. Dumating na ang bagong kasal. Nasaan ka? Bakit may dalawang dumating? Paano ka nandito? Ayos ka, Lu Mingcheng. Alam na nagpakasal ako kay Jiang Yao. Kaya't gusto mong agawin ang kasal, ha? Pei Nanfeng, hindi mo pa ba naiintindihan? Lahat tayo ay nakuha ni Jiang Yao. Ano ang sinasabi mo? Si Jiang Yao ay kasal sa aming dalawa sabay-sabay. Ito ay naglalaro sa ating damdamin. Naimpit tayo ni Jiang Yao. Jiang Yao. Ikaw pala. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ko alam. Magkakasal ba tayo o hindi? Nagkakasunduan na tayo. Hindi na ba maaaring magpakasal? Tama nga. Tama. Pi Xiao at Ginoong Lu, lahat ay ang bagong kasal ngayong gabi. Paano mangyayari ito? Totoo bang sinabi iyon? Lahat sila ay mga bagong kasal. Dalawang bagong kasal. Jiang Yao. Hindi ko dapat pinagkakatiwalaan ka. Jiang Yao. Bakit mo ito ginawa? Sa inyo ang aking damdamin, kapag ito ay taya. Sa inyong balak na sa ilalim ng maraming mata, kailan mo pinagsama-sama ang aking dangal? Sa inyong paglagda sa kasunduan sa pagsusugal. Nais mong gawing laruan ako. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na ito? Alam mo na pala. Hindi nakakagulat. Kaya, ano ang iyong batayan upang isipin ito? Ako si Jiang Yao. Kailangan na akong maimpluwensyahan ninyo. Aaminin ko na sa simula pa lamang, hindi siya may magandang layunin para sa iyo. Ngunit noong hinanap mo ako sa likod, sincero akong gusto kita. Ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip mo. Pi Xiao. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Iligtas kita noong gabing iyon. Hindi naman kundi ako. Isang dula lamang na dinisenyo. Asa lang sa iyo. Lahat sila ay karapat-dapat na patayin. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko inasahan na si Pei Xiao at si Ginoong Lu. Si Jing ay ganitong tao. Tama si Gian Jiang. Masamang lalaki yan. Talagang nakakatuwa ito. Si Pi Xiao at Ginoong Lu ay pareho. Isang kilalang tao sa Beijing. Ngayon ay tinuturing na parang isang aso na nawala ng tahanan. Siguradong masakit ang pakiramdam. Ang lasa ng pagkawala ng lahat. Kamusta? Si Pei ay mayabang at puno ng sarili. Sobrang tiwala sa sariling kaakit-akit. Hindi naman ako gumawa ng malaking plano. Suhulan ang mga kidnapper. Nagsagawa ng isang panlilinlang sa pamamagitan ng pagdurusa. Kaya madaling naangkin si Pei Xiao. Hindi ito. Masyadong mahigpit ang pagpapalaki ni Ginoong Lu. Ang tinidor ay iniwan ng liwanag ng buwan. Pinakamamahal sa pang-araw-araw. Nilalaro ang damdamin ng iba. Gayunpaman sa parehong oras. Naiinggit din sa mga mayroon ng iba. Dalisay na pag-ibig na walang kapintasan. Kaya't sinukat ko ito para sa iyo. Lumikha ng isang kwento ng pag-ibig. Ikaw ba ay nasisiyahan pa? Ikaw na masamang tao. Paano mo ako magagawa ng ganito? Bakit hindi ko maaaring gawin iyon? Kayong dalawa. Hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig. Ikaw na masama. Papatayin kita. Bakit ka nagmamadali? Nandyan pa ang malaking palabas sa likod. Ano pa ang ginawa mo? Nagawa ko na ang Pei Xiao at Ginoong Lu. Katibayan ng pag-iwas sa pagbabayad ng buwis.
Ihandog ito sa pulis, at saka naayos na ang investigasyon, dahil sa malaking halagang sangkot. Kayong dalawa, huling bahagi ng buhay, maghintay ka na lang na makulong. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Ito ay tiyak na imposible. Hindi ito possible. Sasampalin na kita. Wala akong pakialam sa iyo. Nanay. Lu Mingcheng. Ito ang iyong kabayaran. Ikakasal na kami ni Jiang Yao. Ikakasal na ako. Tulungan mo ako. May hika ako. Dalhin mo ako sa ospital. Kayo. Ibigay ito sa pulis. Pei Nanfeng, Lu Mingcheng. Karapat dapat ka nito. Sa wakas, para sa sarili ko, nakapaghiganti na. Nandyan si Lu Mingcheng sa silid pangangalaga. Hindi pa tiyak ang buhay o kamatayan. Karapat dapat ito. At saka si Pei Nanfeng. Nabalitaan kong dahil sa hindi agarang pag-rescue. Naging tao na walang isip. Tapos na ang buhay na ito. Nabubuhay pa. Mayroon pa bang hindi ka nasisiyahan? Ginagamit ni Gen Su ang bahagi ng Su. Ikuha mo ako. Napakalaki naman ng ginugugol. Ayaw kong dumating ang araw na iyon. Muling maging instrumento ng kasal. Gusto kong umasa sa aking sariling pagsisikap. Palakasin ang lahing Su. Huwag mong maliitin ako. Hawakan ang iyong kapalaran sa iyong sariling mga kamay. Jiang Yao, seryoso ako. Maaari ka bang makatulong sa akin? Masayang pagtutulungan.